Sa tala ng lokal na pamahalaan, simula January hanggang February 18, ay umabot na sa 2,000 tinamaan ng dengue sa lungsod, 11 naman ang nasawi. Sa barangay Matandang Balara na may 45 cases, pinag-iisipan na ang gagawin para mapigilan ang pagdami ng lamok na maaari magdala ng sakit. Isa na sa plano nila ang paggamit ng palakang bukid o bullfrogs. Plano itong pakawalan sa mga kanal para kainin ng mga lamok at larvae nito. Ginawa rin daw nila ito noong 2018. So nakikita namin na nagkaroon ng improvement. Sa pagpapakawala ng palaka, nakakuha kami most 50% na decrease yung cases namin. Para sa ilang medical practitioner, walang konkretong pag-aaral kung epektibo nga ba ang palaka bilang panlaban sa dengue. Ang katotohanan kasi, hindi naman kasama ang mga lamok sa main diet ng palakang bukid. That is not the scientific way. For these kinds of cases, sa sakit na to na dengue, we need facts, we need science. Dinidiscourage din ng Quezon City LGU ang pagpapakawala ng mga palaka sa mga kanal ng lungsod. Marami kasing posibleng maging negatibong epekto ito, hindi lamang sa kalusugan ng tao, kundi pa rin na rin sa kalikasa. Maliban dyan, delikadong environment ang mga kanal para sa bullfrogs at posible raw nila itong ikamatay. Yung intention naman nila is good, although the intention is good, pero it can really cause adverse effects sa public health natin, sa environment at sa dynamic ng community natin. Ayon sa Department of Health, pinakamabisa pa rin paraan sa pagsugpo sa dengue ang pagsunod sa 5S o Search and Destroy, Self-Protection, Seek Early Consultation, Support Fogging at Sustain Hydration. Pagsuot ng mga mahabang manggas, pantalon o kaya pagtutulog sa bahay nakapajama para hindi makapag-penetrate yung mga lamok dun sa balat kapag kinagat sila. Sa simpleng pagpapanatili ng malinis ng ating kapaligiran, malaking tulong na ito para mapigilan ang pagdami ng lamok at pagtaas ng kaso ng dengue. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang mukha ng balita. Tayong papuntangan na tao nagpapatulong. Bumuhos ang pakikiramay sa motocross rider at municipal government employee na si Boyet Lu matapos siyang walang habas na barilin. Umaga ng February 16 na magsagawa ng trail ride si Boyet kasamang iba pang mga kaibigan sa bundok na bahagi ng Barangay Awang Datu Odin Sinsuat. Ayon sa investigasyon, napansin na lang ng mga kasama ng biktima na hindi na siya sumusunod kaya nagsimula silang hanapin si Boyet. Hapon na ng araw na yon nakita si Boyet sa isang bahagi ng bundok. Pero wala na siyang buhay. May tama siya ng bala sa ulo na tinitignang dahilan ng agaran niyang pagkamatay. Ayon sa investigador, isinasantabi na ang anggulo ng pagnanakaw dahil hindi kinuha ang motorsiklo ng biktima habang ang motibo patuloy pang iniimbestigahan. Pagtitiyak ng mga otoridad uusad ang investigasyon sa kaso para mapanagot ang responsable sa krimen. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Malinis at maaliwalas na shore at tree line, sariwang hangin at payapang beach life. Hindi maikakaila na paradise on earth talaga ang isla ng Boracay. Pero maganda man sa paningin ang mga pagbabago matapos ang rehabilitasyon, hati ang opinyon ng mga lokal at merchants pagdating sa tourist reception. Bumaba na raw kasi ang mga local at foreign tourists. Ay marami dati kumpara sa ngayon. Yun yung mahirap na dito, siyempre yung Palawan kasi mura. Saka yung Bohol, di ba? So dito kasi mahal. So dito naman kasi kaya mahal, siyempre tinatawag siyempre yung island natin is sikat. Natural lang yun kasi alam niyo naman yung Boracay maganda eh. Mas maganda yung level up. Mahal din daw ang renta ng mga stall at wala na ang ingay ng nightlife. Kaya ang ibang business owners nagsilipatan na. It's very boring. Unlike before, the only one missing in Boracay right now is the nightlife. Ang dilim sobra. Asa na daw yung upo sila sa beach bed? Kakain sila under the trees, manonood sila ng fire dancing. We cannot offer that anymore. Nagigpit yung DNR. Sumobra sa rules and regulation, ang hirap mag-compete. Ayon sa Malay Municipal Tourism Office, higit 1.7 million ang bilang ng mga turista sa isla noong January to October taong 2024. 7,000 ang ibinaba nito kumpara noong 2023. Sa datos na ito, bumaba rin ang bilang ng international tourists na nasa higit 341,000 kumpara noong 2023 na higit 351,000. Pero para sa ilang mga turistang nakausap natin, it was awesome. I had a good time. The water felt awesome. Again, every time I come, I recommend everybody to go there. It's our first time in here, so it's a good. Sa ngayon kasi parang anlinis naman eh. Not like the naririnig ko, madumi sa Boracay. Kasi yung dati. I've been a lot of
islands man sa Philippines, but Boracay is the best. Ramdam na raw ng mga lokal sa isla na seasonal na ang pagdayo ng turista. Sa kabila nito, all year round pa rin naman daw ang good service na ibibigay sa mga bibisita. Nariyan pa rin ang water activities tulad ng parasailing, kayaking, photo opportunities sa mga sandcastles, at ngayon ay ang nauusong party boat kung saan marami kang makikilalang bago. Paalala lang nila sa mga dadayo. Dapat lang kung kalat mo, ilinisin mo. Kung may gasolina yan, nako, ibantayan mo yan mabuti. Bawal syempre, magsiswimming ka na lasing, delikado. Kailangan mong i-manage yung expectation nila na hindi na pareho dati. Hindi natin dapat kinakalimutan na panatilihin ang kalinisan at kagandahan ng ating mga isla. Dahil bukod sa tourist places ang mga ito, tirahan pa rin sila ng ating mga kapatid. Mobile journalist Merrimon Reyes po, Hatid ang Muka ng Balita.